Namataan ang 4 na barko ng People's Liberation Army Navy ng China na naglalayag sa Cebu Passage sa Tawi-Tawi. Sa mga laraw, makikita mga barkong may hull number 887, 552, 174 at 105. Mula sa malayo, tanaw ang pulang watawat ng China na nakasabit sa bawat barko. Kwento ng uploader, pauwi na sila sa bayan ng Bonggao na makita ang mga barko. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, innocent passage ang ginawa ng mga 4 na barko sa Tawi-Tawi. Ayon sa UNCLOS, may tuturing na inosente ang pagdaan ng mga barko kung wala itong masamang epekto sa kapayapaan at seguridad ng nakasasakop na bansa. Sa mga naghahanap ng trabaho, nangangailangan po ng 100 Pinay caregivers ang South Korea. Nakatutok si EJ Gomez. 5 taon ng caregiver sa Pilipinas at abroad si Rodeline. Pero nang magbuntis ay tumigil noong 1 taon. Ngayon, umaasa raw siyang makapagtrabaho uli sa ibang bansa. Marami na po akong nahawakan na case. Yung bata, matanda. Dito ko po kinukuha yung pangpaaral ng anak ko. Tsaka yung pang-araw-araw naming gastos. Interesado raw siyang mag-apply sa South Korea matapos inanunsyo ng Department of Migrant Workers na kukuha sila ng 100 Pinay caregivers para ipadala sa South Korea sa ilalim ng Pilot Foreign Caregiver Program. Sino mang makakapasa ay matutoka sa pag-aalaga ng mga sanggol at bata, pag-alalay sa mga buntis at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Ito po kasi isang programa ng Korean government para ma-assistihan nila yung kanilang mga double income families na walang masyadong suporta doon sa care na dapat ay mayroon sa bata o kaya ay sa nagbubuntis na nanay. Government to government ang proseso ng recruitment. Ang online registration para mag-apply bubuksan mula May 9 hanggang May 10. Makikita sa website na ito ng DMW ang kabuang qualifications at requirements. Pero ang pinakamahalagang requirements, 24 to 38 years old na babae ang aplikante. May valid NC2 caregiving certificate mula sa TESDA at marunong ng basic Korean language. Sa mga magtuturista naman sa South Korea, inanunsyo ng Korean Visa Application Center sa Maynila na mula noong May 1, tumatanggap sila ng application para sa tourist visa via mail or koryo. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Dagsangilan nating kababayan sa Pasay at Maynila tuwing weekend para mag-exercise. Para suportahan niya, ipinanukala sa Maynila na ipasasara ang ilang kalsada tuwing araw ng linggo. Nakatutok si Jomer Apresto. Sa kabila ng matinding mainit na panahon, marami pa rin makikitang nag-eehersisyo sa bahaging ito ng CCP Complex sa Pasay City. Dagsa pa rin ang mga nagbibisikleta sa bahagi ng Ross Boulevard Service Road. Gayun din naman nag-exercise sa gilid ng Manila Bay. Patunay lang daw yan na health is wealth. Pero dahil nga sa init ng panahon, kanya-kanyang diskarte para makaiwas sa heat exhaustion na maaring mauwi sa heat stroke. Ang 50 years old na si Sherwin Adeva, iniklian na lamang ang oras ng pag-exercise kada linggo. Yung usual na yung biker namin, so maghapon dapat yun eh. So ngayon, half day na lang. Mas marami din daw ang kanyang water intake ngayon kumpara noong mga nakaraang buwan. Yung 8 glasses, kulang siguro mga 16, gano'n. Ang 28 years old naman na si Cyril Ordonez, halos kababalik lang daw sa pag-eehersisyo kaya hinay-hinay muna bago sumabak sa regular routine. Stay hydrated. Ang Ross Boulevard ang paborito ng mga health conscious sa Kamaynilaan dahil sa katanggap-tanggap na air quality index dito, lalo na kung madalang ang mga nagdadaang sasakyan. Kaya ipinanukala sa Konseho ng Siyudad ng Maynila na ipagbawal ang mga sasakyan na dumaan dito tuwing araw ng linggo. Ayon sa panukala, isasara ang Ross Boulevard alas 5 hanggang alas 9 ng umaga mula Padre Burgos hanggang Quirino Avenue sa parehong direksyon. Wala namang tutol ang MMDA sa panukalang ito. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kapitan ng barangay sa Camarines Sur, sugutan ng makuryente. Sa Ilocos Sur naman may mag-live-in partner na nasawi matapos masalpok ng van ang kanilang motorsiklo. Paspasan natin ang mga balita sa probinsya.
Mag-live-in partner na nakamotorsiklo patay sa disgrasya sa San Esteban, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, napunta sa bandang gitna ng pakurbang kalsada ang motorsiklo at sumalpok sa closed van. Kinasuhan ng driver ng van at nakatakda siyang umapila. Dalawang pickup truck tagbanggaan sa Badok, Ilocos Norte. Natanggal ang gulong na isang pickup kaya nawalan ito ng kontrol. Sumalpok ito sa kasalubong na pickup na tumagilid naman. Nadamay din ang isang nakaparadang bus. Dinala sa pagamutan ang mga sugat ang biktima at nagkaaregluhan ang mga sangkot. Sa Samar, rider patay na mabangga ng isang multicab sa Calbayog City. Base sa investigasyon, nag-overtake ang multicab sa isang sasakyan at bumangga sa kasalubong na motorsiklo. Truck na may kargang buko, tumagilid sa kalsada sa Dilalungan, Aurora. May bumigay sa ilalim ng truck, kaya bigla itong napaatras at tumagilid. Walang nasaktan at nadamay sa insidente. Barangay Captain sa Camarines Sur, sugatan matapos makuryente. May inaayos sa bubong ang biktima nang mapadikit sa live wire ang hawak ng metro, kaya siya nakuryente. Nagtamo siya ng secondary electrical burn at dinala sa ospital. Mabuti na ang lagay niya ngayon. Bukod sa magagandang beach, may chill summer activity na patok sa mga banyaga sa Mualbual, Cebu. At yan ang pagtuturo kung paano gumawa ng lumpia. Pasyalan po natin yan sa pagtutok ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pagdating sa outdoor adventure, hindi magpapatalo ang Cebu. Sagana ang probinsya sa mga beach at outdoor adventure. Gaya sa bayan ng Mualbual. Certified summer home ito dahil sa ganda ng dagat, pinong buhangin at mga resort at hotel. Ang isang hostel cafe rito may kakaibang appeal sa mga dayuhan. Level up ang Pinoy hospitality dahil bintahe ang paboritong finger food ng mga Pinoy, ang lumpia. At ang twist, may lumpia wrapping session sila para sa mga guests. Itinuturo ang paghahanda ng ingredients, pagbalot ng lumpia hanggang sa pagprito. Recipe raw ito ng hostel cafe para makapag-band ang mga guest at malasap din nila ang mayamang kultura ng mga Pinoy. Pinapakita kasi namin dito sa hostel ano yung culture ng Filipino talaga. O, saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakatutok 24 oras. Bukod sa pagiging magaling na aktor at singer, may iba pang anggulo si Khalil Ramos na kuhang-kuha ang trend ng mga netizen for the gram. May report si Aubrey Carampel. Mula sa travel at nature, candid moments, hanggang sa mga portraits. Ang mga mala-professional snaps na yan, kuha ni Sparkle star Khalil Ramos. Hobby lang daw niya sa umpisa ang photography. Nung medyo sumikat na talaga yung pagde-take ng photos sa social media, talagang sinubukan kong makisabay. Tapos hindi ko alam talaga na magiging ko siya, isa sa mga skills ko bilang isang artist. Ang kanyang litrato nga ng isang ibon na feature pa sa isang global website. Para mas ma-enhance ang skills, dumalo sila ng girlfriend na si Gabby Garcia sa isang summit for photography enthusiasts sa Tokyo, Japan. Naimbitahan din siyang mag-share ng experiences as a photographer sa Camera Festival sa BGC Taguig. Bilang photo enthusiast, may ilang tips si Khalil sa mga interesado ring mag-photography at ma-achieve ang nais na aesthetic. Tip number 1, photography is all about light. Hanap ka lang ng magandang ilaw, don't work around that. Pinakamaganda ang golden hour. So isang tip din yon, abangan nyo yung golden hour. So sunrise and sunset. Hanap kayo ng magandang lugar, tapos antayin nyo yung oras na yon, tsaka kayo mag-shoot. Maganda rin daw kung matutukoy mo ang hilig o interes mo. Street photographer ako. So candid and mundane moments ng mga tao, people doing their jobs, people walking around, mga taong going about their daily lives. Susi raw talaga ang practice at research. Ika nga niya, train your eyes and your brain. Pagka nakapractice ka ng paulit-ulit, pagka nahanap mo na yung gusto mong i-shoot,
at nahasa mo na yung, yung mata mo, madali na siya para sa'yo. Para naman sa Gabriel fans na nag-aabang ng next project na Khalil at Gabby, soon ay may ilalabas daw silang project together na dapat ninyong abangan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.